Hallelujah! And today, amen, alam ko po na excited po ang lahat na magpuri po sa ating Panginoon. Amen, hallelujah. Sige po, inaanyayahan ko po na ang bawat isa ay tumayo. Amen, at hanap na po tayo ng ating lulugaran. Amen, hallelujah. At pwede po bang pakitapik yung katabi mo, sabihin mo, ang pogi at ang ganda mo naman ngayong araw na to. Sabihin mo, ang fresh mo naman ngayon. Amen, hallelujah. Hallelujah. Amen. And today, amen, alam ko po ang bawat isa ay excited. And today, pwede po ba tayong humanap ng prayer partner po natin as we pray together? Amen. 5 pataas po na groupings. Amen. Sige po, let us pray. Kaya po, kahit hindi po natin kakilala, amen, pero kapatid po natin yan sa Panginoon, tayo pong lahat ay mananalangin. Idudulog po natin sa Panginoon. Amen. Yung nais po nating maranasan sa Panginoon ngayong araw na to. Sige po, come on. Hallelujah. We will pray together. I encourage everyone, kahit po yung usher na nasa likod, let us pray. Hallelujah. Let us invite the presence of God. Let us worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Narito kaming mga anak mo, Panginoon, Lord God, with expectant heart, O God. Lord, with faith, O God. Lord, naniniwala kami na ngayong araw na ito. Panginoon, kami po ay kakatagpuin po, Panginoon. Lord, kami po ay makaka-encuentro sa iyo. Lord, anuman po ang mga dalangin ng mga anak mo sa bawat pamilya nila, Panginoon, sa bawat trabaho nila, Panginoon. Lord, sa sariling buhay, sa pangarap nila, Panginoon. Lord, ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, Panginoon. Lord, dinadalangin po namin ang pagkilos mo at ang pagsagot mo sa aming mga panalangin. Kung ang iba nangangailangan ng healing, kung ang iba, Panginoon, nangangailangan ng financial breakthrough, Lord, kung ang iba ay nangangailangan, Panginoon, ng transformation, Panginoon, Lord, right now, oh God, by faith, we claim it right now, in Jesus' name, oh God. Na, Lord, napakabuti mo sa aming mga buhay. Patuloy kaming magpupuri, patuloy kaming dudulog sa iyo, patuloy kaming mananalangin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. And today, pwede ba nating itaas ang kamay natin? Hallelujah. Sige po, pwede ba nating itaas? Lahat po tayo. Hallelujah. Dahil ang ating Panginoon ay tunay at tapat. Hallelujah. Hallelujah. At awitin po natin to. Hallelujah. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Sige po, awitan natin ang Panginoon. Ika'y tapat sa habang hallelujah. O ikaw ay mabuti, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan. Sige po, pwede ba natin itaas ang mga kamay? Buksan ang mga labi, come on. Ika'y tapat sa habang buhay. O ikaw nga po, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. So aawitin ko, hallelujah, ang kabutihan. O aking aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Sige po, pwede ba nating ibigay yung pinakamalakas na palakpak para sa ating Panginoon? Hallelujah! 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 Come on! Today, sabihin mo sa katabi mo, sasambahin natin ng Panginoon. Sabihin mo, bawal ang KJ ngayong araw na to. Come on! Hallelujah! Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin
Isigaw! Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, Yahweh. Hallelujah, 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 hallelujah. Come on! Hallelujah, hallelujah. Ayan. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, pwede ka bang gumalaw ngayon? Amen. Pwede ka bang sumayaw ngayon? Sige po, pwede bang pakitapik mo yung katabi mo, sabihin mo, nandito tayo para magpuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Come on. Ngayong araw na po na ito, tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinilit mo tinalagaan. Di ko kayang isipin o hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang tunay na nagmahal sa akin, kundi ang tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah, ang sarap pong magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah! Kaya patuloy po tayong magpapasalamat at magpupuri sa Panginoon. Hallelujah! Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may sino po yan? Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin o hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat. Pwede ba nating itaas ang mga kamay? Hallelujah, salamat, O Diyos. Ikaw lamang po ang nagmahal sa amin ng totoo. Hallelujah. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. At ngayong araw na to, dideklara natin to. Buhay ko na ang purihin. Pwede bang pakitaas ang dalawang kamay? Pwede ba nating iganto to? At sabihin natin sa Panginoon yan. Sabay-sabay. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sayo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Minsan pa, buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sayo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat. Sige mo, pwede bang pakitaas ang kamay? Magpasalamat tayo sa Panginoon. Kundi ang tulad mo. O salamat, Panginoon. Ako'y magsasaya sa Pwede ba nating habang ginagawa yan, nakangiti tayo sa Panginoon? Come on. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, kundi ang tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya
Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Tayo po ay magsaya sa presensya ng Diyos. Amen. Hallelujah! Sino po dito yung naniniwala na higit at sapat pa, baligtad, sapat at higit pa ang pagpapala ng Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Come on! Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Napakabuti, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa ang biyaya mo, Jesus. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na kang mahigit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan. Sino po dito yung hindi ka papatilag sa pagsubok? Sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. O napakabuti mo, Panginoon! O napakabuti, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Come on! Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na. Sige po, deklara natin to. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. O purihin ka, O Diyos! Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Hey! Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Pwede ba nating samahan ng talon? Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala lang ang mahigit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hallelujah! Sige po, pwede ba nating ibigay ang pinakamataas na pagsamba sa Panginoon? Hallelujah! 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 Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, sapat na at higit pa ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo? Sige po, sabihin mo po sa Kanya, declare it today. Amen. Hallelujah. Amen. Kahit akala po natin, parang feeling natin, walang nangyayari. Amen. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na sapat at higit ang kabutihan at ang pagpapala ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen. Sino po dito yung masaya ka ngayon? Masaya ka ngayon kahit may pinagdadaanan ka. Amen. Masaya ka ngayon kahit para bang hindi mo alam kung ano yung gagawin mo sa buhay.
Amen. Bakit po tayo masaya? Kasi nandirito tayo sa tahanan ng ating Panginoon. Amen. Pwede ba nating basahin po ito sa mga awit 63:4-5? Sabi po dito, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Tignan mo nga po yung katabi mo kung buhay pa yan. Buhay ka ba? Buhay po tayong lahat. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Amen? At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Pwede ba nating itaas ang mga kamay po natin? Itong aking kaluluwa ay tunay na masisiyahan, magalak na umawit ng papuring iaalay sa ating Panginoon. Panginoon, narito kami. Salamat po sa pamilya na meron kami. Salamat po sa buhay na meron po kami ngayon. At salamat sa dakila mong pag-ibig na patuloy po naming nararanasan. Hallelujah. Just remain in worship today. Hallelujah. Panginoon, hayaan mo na umawit kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pag-iakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ika'y nararapat. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. O nararapat, dapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan ko, Ama. Ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo. Sige po, pwede ba purihin natin ang Panginoon? Pwede ba natin buksan ang ating mga labi at tayo po ay magpuri? Jesus, dakila ka. Kami yung likhay, kami yung likhay, lumuluhod sa'yo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus,
papuri, luwalhati at pagsamba. O ikaw ay dakilain, O Diyos, ay dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Oh, nararapat ka sa papuri. Come on! Ikaw lamang, Jesus. Ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Oh, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh, sa'yo lamang, Jesus, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo.
papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Oh, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Oh, ang iyong nilikha'y luluhod, sa iyo itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri, Jesus, dakila ka. Kami yung likhay, kami yung likhay, lumuluhod, sa iyo tinataas ang ngalan mo. Bawat labi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Sige, papurihin natin ang Panginoon. Ika'y dakilain, magpakailanman. Ikaw lamang, Jesus. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. O sabay-sabay po tayo maawit. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Oh, ika'y nararapat, purihin ka, O Diyos. O, sambahin ang ngalan mo. Oh, napakabuti. Oh, dakila ka. Oh, dakila ka. Sige po, pwede ba nating pasalamatan ng Panginoon? Oh, salamat. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat. Oh, karapat-dapat. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sino po dito yung nararanasan mo ngayon ang yakap ng Diyos sa'yo? Sino po dito yung nararanasan mo ang presensya ng Diyos ngayon sa lugar na ito? And today, pwede ba natin sabay-sabay po natin itaas ang kamay natin? At sa pagtaas mo ng kamay, pwede ba po natin lagyan ng mataas na pananampalataya yan ngayong araw na ito? Hallelujah, Panginoon! Nakita mo po, nakataas po ang kamay ng iyong mga anak, Panginoon. At nagsasabi, Panginoon, na magtitiwala at magpupuri kami sa iyo, Panginoon. Panginoon, anuman ang dadaanan ng buhay na ito, hanggat meron po kaming hininga, hanggat meron po kaming buhay, Panginoon, patuloy kaming sasamba at magpupuri sa iyo. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, hindi ko po alam ang pinagdadaanan at nararanasan ng mga anak mo ngayon. Pero ang alam ko lamang po, Panginoon, sa mga oras na ito, kumikilos ka sa lugar na ito at sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Kaya dalangin po namin na mas lalo ka pa po naming makilala, mas lalo ka pa po naming maranasan, mas lalo pa po kami, Panginoon, lumalim sa pagpupuri namin sa iyo at sa iyong mga salita. At ngayong araw na ito, Panginoon,
Ikaw po ang aming pinapasalamatan. Ikaw po ang aming itinataas. Ikaw po ang aming dinadakila sa buhay na ibinigay mo na ito sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, purihin ka. Sambahin ka, Panginoon. Tunay na tapat at dakila at dalisay ang iyong pag-ibig sa iyong mga anak. Pinupuri ka po namin. Sinasamba at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi na, Amen. Hallelujah. God bless you all. Pwede po bang palakpakan natin minsan pa po ang ating Panginoong Diyos? Amen. That truly the presence of God is moving in our midst. Amen po. And it's good to be in the house of the Lord today. And sino po dito yung mga first-timer? Those who came for the first time, meron po ba tayong mga first-timer po dito na ngayon lang po kayo naka-attend sa ating church? Gusto lang po namin kayong pasalamatan for worshiping the Lord with us. Huwag po kayong mahiya. Diyan lang po kayo sa upuan ninyo. Just raise your hands. And we just want to thank you, acknowledge you. Meron po ba tayong mga first-timer? Ayun. Ano po, wag po kayong mahiya. Ayan, meron po tayo. Ano po, no? So maraming salamat po sa mga first-timer po natin. And we believe na hindi lang po ito yung first time na makakasama namin kayo, but make this church as your permanent spiritual home. Amen? You are part of our family now and we love to worship the Lord with you. Amen po ba yun? Amen? At kayo pong umagang ito, sino na po ang handa ng makinig ng salita ng Panginoon? Amen? Sarap pong mag-worship kay Lord. Ano? Parang ayaw pa nating tumigil. O po gusto ko pang mag-worship. Ano po talagang the presence of God is very tangible, evident in this place. Kahit po alam po medyo mainit, pero po ramdam natin yung presence ng Lord. Amen? So if you're ready for the word of the Lord today, sige po tayo po ay yumuko at manalangin as we study the word of God. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for your presence. We thank you for bringing us in this place, O Lord God. Lord, ang dami naming pwedeng puntahan. Ang dami naming pwedeng pagkaabalahan. Marahil lang iba sa amin, dapat may trabaho ngayon. Ang iba sa amin, dapat mayroong binuksan na negosyo ngayon, Panginoong Diyos. But we are here in your presence to honor you, to worship you, to prioritize you, Lord God. Because we know that apart from you, we are nothing, Lord. Kaya Lord, ngayon pong umagang ito, pagpalain mo ang iyong mga anak ko, Lord God. I-honor mo ang pag-priority ng iyong mga anak sa iyo, ang pagsamba ng iyong mga anak sa iyo, mga anak mo sa iyo, Panginoong Diyos. Let your presence pour out in this place, Panginoong Diyos. Maranasan ka namin ng matindi ngayong umagang ito, Panginoong Diyos. And Lord, let your word speak to us right now. Let your word transform us, correct us, rebuke us, and let your word transform us into your image and likeness, O Lord God. So Lord, bless your word today, and only your name be lifted up and glorified. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Pwede po ba nating palakpakan ng ating Panginoong Diyos? Amen. At ngayon pong umagang ito, ang ating pong pag-usapan, ang title po ng ating preaching today is all about Move Your Heart. Ayan. May nakapag-move na po ba ng inyong mga puso? Amen? Diba? Talaga po yan. Diba? Talagang yung siguro po yung tayo ay nililigawan pa ng ating asawa. Talaga pong namumove yung heart natin kapag tayo po ay wala pang text noon. Siguro, baka po doon, pinapadalahan ng bulaklak, ng love letter. Ngayon, iba na po ngayon. Amen? Namumove yung heart natin. At sino naman po dito yung namove yung heart last Sunday? Diba? So, bawa po yung iyong nanay. Grabe, diba? Binigyan mo ng bulaklak. Pinost mo pa si nanay sa Facebook. Ang dami mong sinabing magaganda. Amen? At yung nanay, meron po bang mga nanay na namove ang heart? Meron. Yung iba parang ayaw. Sabi niya kasi pag inutusan, ang ganda ng post mo. Sabi niya, di ba? Pero pagka mautusan sa bahay, hindi ka mautusan. Di ba? Kaya yung ibang mga nanay parang hindi naniniwala. Tama? So, pag tuwing Mother's Day, grabe yung post eh. Mahal na mahal kita nanay. Di ba? Talaga pong ganon. Pero after ng Mother's Day, hindi na makasunod sa nanay. Ano po? Pero somehow, it moves our heart. Amen po ba sa mga magulang? Pag tayo ay nabigyan ng bulaklak or tayo po ay nasabihan ng I love you. Ayan, namumove yung heart natin. Amen po ba yun? Amen. Ako po, kapag yung aking mga anak ay talaga pong
nagsasabi ng, I love you, Daddy. Ano po, talaga pong namumove yung aking heart. Kasi even without telling them, ano po, kahit hindi ko po sabihin sa kanila, ay binabanggit po nila sa amin yun. Amen po, no? Kaya po ako po ay tuwang-tuwa. Namumove ang aking heart when I saw, ano po, my children saying, I love you. Amen? So, ganoon din po sa aking asawa. Naku, yung aking asawa, very limited lang magsabi niyan. Ano po, pero pagka sinabi niya, talaga pong kinikilig talaga ako. Amen? Sana marami. Ano po, no? Namumove ang heart. Amen? At syempre, sa tao, ganun ang ating kapamaraanan. Amen? Pero paano ba natin mamove ang heart ng ating Panginoon? That is our number one priority dapat. Amen po ba yun? Amen? Kailangan tayo kung ang ating mga magulang, ang ating mga mahal sa buhay, we want them to move their hearts, to touch their heart. Dapat po ang Diyos ay ganoon din tayo. Amen po ba yun? Kailangan ganoon din tayo. Namumove din natin, natatouch din natin ang puso ng Panginoon. Amen? Kaya ngayon po ang pag-uusapan po natin, ito po ang naka-touch, naka-move ng heart ng Lord. Sino po ba yan? Ano po? Walang iba po kundi si King David. Amen? Siya po yung pag-uusapan natin. When I think about moving God's heart, amen po, or touching God's heart, I always think about the life of David. Bakit po si David? Kasi siya lang naman ang tinawag ng Diyos na a man after God's own heart. Amen po ba yun? Amen? Kaya po ako si David, my favorite Bible character, inaaral ko, paano ba nangyari? Diba? Kasi throughout the Bible, napakaraming Bible character, pero siya yung nasabihan na a man after God's own heart. Sabi ko, ano ang meron si David at ito ang ipinangalan sa kanya, tinawag sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Amen po? He is not perfect. Alam natin ang record niya. Tama po ba? Nangalun niya, pumatay. Amen po? Ang dami po niyang mga bagay din na hindi nagawa. He has a lot of flaws in his life, and yet the Bible called him a man after God's own heart. Amen? Tignan mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, are you a man or woman after God's own heart? Amen? I want that title. Amen? I want that title. Amen? Pag sinabihan ka niyan, ibig sabihin, sobra kang malapit sa Diyos. Amen? So, kaya po ako, nagbabasa po ako ng aking devotion. I'm reading the First Chronicles. Habang nag-aaral ako ng aking devotion, binabasa ko po yung Bible, hindi ako makaalis dito sa chapter na ito. Amen? Sa First Chronicles chapter 17. If you have your Bible, please read with me. Amen. Siguro yung iba po nakikita nila sa mga groups, sinisend ko yun. Minsan paulit-ulit ako doon. Amen. Because I find so much, dito po sa chapter na ito, what is the heart of David? Why called him a man after God's own heart? And it really moves the heart of God. Amen. Ito pong puso ni David. Amen. Kaya basahin po natin, if you have your Bible, in 1 Chronicles chapter 17, verse 1 to 5 lang po yung babasahin natin, pero kailangan po mabasa natin yung buong chapter na yan. Ang ganda po kasi nung buong chapter na yan. Amen? Sabi niya po dito, when David was settled in his palace, he summoned Nathan the prophet. Look, David said, I am living in a beautiful cedar palace, but the ark of the Lord's covenant is out there under a tent. Sabi niya po, andito ako sa aking palasyo, ang ganda ng aking tahanan, pero yung Ark of the Covenant, yung pong presence ng Lord, carrier ng presence ng Lord, nagdodwell ng presence ng Lord, ay nasa tent lang. At sabi niya sa may verse 3, verse 2, Nathan replied to David, do whatever you have in mind, for God is with you. Ayan, amen. Yan po yung sinabi sa kanya. At ito na po, but the same night, yung kanyang iniisip, yung siya ay nagpaplano, yung siya ay naiisip niya na gawaan ng magandang lugar ang Diyos. Amen. Meron pong pangungusap kay Prophet Nathan. Si Prophet Nathan is a prophet, in times of David, siya po nagko-communicate ng mensahe ng Diyos kay David. Sabi niya, but the same night, God said to Nathan, go and tell my servant David, this is what the Lord has declared. You are not the one to build a house for me to live in. Grabe, no? Ang ganda ng kanyang pangarap, ang ganda ng kanyang gustong gawin, pero sabi sa kanya ng Lord, hindi ikaw Subukan nyo na po bang ganon? Yung may plano ka, yung may gusto kang gawin, pero sabi sa'yo, no. Parang rejection ang dating. No? So tuloy po natin. In verse 5, sabi, I have never lived in a house from the day I brought the Israelites out of Egypt.
Si Lord po ito nagsasabi, until this very day, my home was always been a tent, moving from one place to another in a tabernacle. Amen po. So, ang Panginoon, ayan po, sa verse 6, tuloy po natin, yet, no matter where I have gone with Israelites, I have never once complained to Israel's leaders, the shepherd of my people. I have never asked them, why haven't you built me a beautiful cedar house? Nararamdaman niyo po yung puso ng Diyos dito. Amen? Yung binabasa ko po to, sabi ko, grabe yung Lord, na-move talaga yung heart niya. Kasi, sabi niya, walang nakaisip. Hindi ko inutos to, hindi ako nagko-complain, hindi ko to sinasabing gawin ninyo, pero naisip ni David. Nagawan siya ng magandang lugar, ng magandang ng temple. Amen po? Kaya dito po nakita ko po yung heart ni David at yung heart ng Lord kay David, why he was called a man after God's own heart. Ano po, kaya po tingnan po natin, gusto ko pong i-juice up ito at isa-isahin natin, ano ba yung klaseng puso na meron pong si David, kaya po na-move niya yung heart ng Lord. Amen? So that we can have the same heart for the Lord. Amen? At alam niyo po ba itong chapter na yan, dyan po nirelease ng Lord yung covenant sa kanya. Si David, dyan siya pinagpala, dyan siya pinangakuan ng Lord na i-bless siya. Amen? His throne will be established forever. His sons will be the descendants of king. Amen? And the Lord will build this house. Kung titignan niyo po, itutuloy niyo yung chapter 17, ang ganda ng pangako ng Lord sa kanya. Ang ganda ng ginawa ng Diyos sa kanya. Amen? Because He moved the heart of God. Amen po ba? I was still here. Amen? Kasi sabi ko, kung ito ay nakamove ng heart ni David, ni Lord, I have to know this. And the people of God must know this so that we can also move the heart of God. Grabe yung pagpapalang ginawa ng Lord kay David. Amen? Dahil po dito po sa kanyang heart na ito. Amen? So ano po yung heart ni David? Number one, David has a heart for the house. David has the heart for the house of the Lord. Amen po? Mayroon po siyang puso. Nakita niya yung kanyang Diyos siya ay nakalagay sa magandang palasyo, siya ay nakatira sa palasyo, pero yung Ark of the Covenant, where the presence of God dwells, doon lang sa tent, moving from one place to another, the presence of God is staying, living, saan po? Doon po sa tent lang. Kaya dito po siya, sabi niya po, when David was settled in his palace, amen, he summoned Nathan the prophet, look, David, I am living in a beautiful cedar palace, but the ark of the Lord's covenant is out there at a tent. Sino po yung may nakaisip ng ganyan minsan? Amen? Na ang ganda ng bahay natin, di ba? Naka-aircon tayo. Grabe, ang dami nating mga magagarang gamit, magagarang sasakyan, magagarang alahas o malalaking negosyo. Pero nakita niya, sabi niya, yung templo ng Diyos hindi maayos. Hindi maayos eh. Amen, hindi maganda yung kinalalagyan nung Ark of the Covenant. At si David, yung sabing settled in the palace, ano po yan? He has the power, he has the position, he has the possession, and he has the power. Amen po, dahil settled in the palace, siya po ay nasa trono, nasa palasyo, at ang mga yaman ng Israel ay meron po siyang karapatan na gawin kung saan man niya po ito pwedeng gamitin. Amen? Kaya po, despite of this position, of this power, of this possession, ano po ang iniisip ni David? Iniisip niya, yung Ark of the Covenant. Yung presence ng Lord, yung kung saan po nagdodwell ang Panginoon. Amen? Iniisip niya, pwede niya nang isipin, kailangan marami akong magandang sasakyan. Amen po ba? Pag tayo ay nasa position of power, possession, marami tayong possession, may position tayo. Amen? Pwede sabihin mo, mangolekta ako ng sasakyan, magagandang bahay. Pwedeng yun lang yung maging obsession. Amen? O kaya mga expensive collection. Amen? Pero si David po, iba ang puso ni David. Amen po, ang kanyang iniisip. Amen? Yung pong templo ng Diyos. He has a heart for the house. Amen po ba yun? Kaya si David, ano po ang heart ni David? In the midst of abundant possession, God is his obsession. Grabe. Grabe po si David, pambihira. Pwedeng mag-ipon ng magagandang bagay.
Pero si David, hindi yun ang iniisip niya eh. Ang iniisip niya, yung kapakanan ng Diyos. Amen. Dapat baligtad ang Diyos ang mag-asa kanya, kaya na-move ang heart ng Lord. Kasi po, in the midst of abundant possession, God is His obsession. And what is your obsession? Maybe you are in the position of power. Maybe you are in the position of possession. Marami kang ari-arian. Amen. Naisip mo ba na pahalagahan ng Diyos? Amen po. Naisip po ba natin yan that one point of our life, in the midst of my abundant possession, still God is my obsession. Amen. Si David, ano pong ginawa niya? Chapter 17 po yan, iniisip pa lang niya yan. At tatalong tayo sa chapter 28. Chapter 28, ito po yung time na pinatawag niya lahat ng kanyang mga general, lahat ng mga governors, lahat ng mga leader. At ang sabi niya, ito yung kanyang puso, inilabas niya sa mga tao. Then King David rose to his feet and said, "Hear me, my brethren and my people. I had it in my heart," what? To build a house. To build a house of rest for the ark of the covenant of the Lord, and for the footstool of our God, and had made preparation to build it. Amen po. Tinawag niya, ito po yung nakalipas ang 11 chapters in the Bible. Amen. Pinatawag niya ang kanyang mga general, yung verse 1 po yan, ang lahat ng mga governors, ang lahat ng mga tao niya, at ano pong ginawa ni David, binerbalize niya kung ano po yung nasa kanyang puso. Heart for the house. Heart to build a house. Amen po ba yun? Grabe yan, no? Kaya yung hinihimay ko po ito, natatouch ako sa buhay ni David. Sabi ko, grabe ito. Pwedeng hindi niya naisipin ng Diyos kasi Diyos naman siya. He is powerful, He is all-knowing, He owns everything. But in the midst of His abundant possession, God is His obsession. Amen? Kaya po tayo, ako po sa ating pong ginawa, last 2 years ago po ata ito, nagkaroon po tayo ng 100. Ayan po pala yung kanyang temple na gusto pong ipatayo. Amen po? Yung templo ng Diyos. At ang matindi po, it is a glorious temple. Bakit po? Saan ka nakakita na ang templo ay pinalitadahan ng ginto? Ayan. Meron po bang bahay dito na pinalitadahan ng ginto? Amen? Ayan po ang plano ni David sa templo ng extravagant, a glorious temple for the Lord. Amen po? Grabe yung kanyang heart. Hindi po basta-basta lang na templo, yung house of God ang kanyang gusto, but a glorious, an extravagant temple. Amen? Wala po kayo. Meron po bang may mga bahay dito na pinalitadahan ng ginto? Wala po. Grabe, no? Minsan pinalitadahan ng semento, meron. Pero yung pinalitadahan ng ginto, wala eh. Pero ito ang nasa puso ni David na ibibuild po sa house of God. Amen? At tayo po, na mga anak ng Diyos, na mga lingkod ng Diyos, last 2 years ago, we have this, what we call, Kingdom Financer. Sino po nakasama dyan? Huwag po kayong mahiya, na magtaas ng kamay. Sino po yung mga nagbigay, tumulong po sa Kingdom Financer natin? Pwede po ba taas ng kamay? Ayan. Yan. Salamat po. Marami-rami. Nagtulong-tulong po tayo. 100 Kingdom Financer. Matindi po yan. Mahirap po yan. Kaya po hindi talaga lahat kakasadyan. Bakit yung time na yan, 10,000 we will give to build the church in 3 months. In 3 months, para may panimula tayo, ito po church building natin, para may panimula, matindi po yung challenge. In 3 months, kailangan makapagtanim tayo ng 10,000, ganoon po yung ginawa natin. At alam niyo po ba, nagkaroon po tayo ng almost 90% turnout po dyan. 90% turnout, yun po yung pinapagawa natin ng pundasyon. Pundasyon lang po ang nagawa noon. Amen? Yung halos 1,000,000 ay pundasyon lang ang nagawa sa church. Amen? But praise God because the church of God has a house, has a heart for the house. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoong Diyos? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Has a heart for the house. Kapag tayo ay nagtatawag, amen, ando doon po tayo para tumulong, para po i-build ang house ng Lord. Amen po ba yun? Kaya po, ngayon po, ito pong ating church, we are praying for a transformer. Ngayon po, nakakailangan po tayo, may mga aircon tayo, nadagdagan pa po natin yung mga aircon. Ang problema natin, ang napakamahal na transformer.
Amen. Napakamahal. Halos 2 milyon na transformer. Amen. And we are praying for this for how many months, Lord? Sobrang init sa church. Kaya po, kitang-kita ko ang inyong pagtitiis. Ano po, na kahit na nag-worship, yung isang kamay nakataas, yung isa nagpapaypay sa kilikili. Ano po, para po hindi pawisan. Diba? Hirap na hirap. Kaya sabi ko, Lord, we are praying. Panginoon, bigyan mo na po, Panginoon, ng aircon, ng transformer para po may kabit na yung mga aircon namin, madagdagan ng mga aircon. And alam niyo po, sabi ng Lord sa akin while praying, pray ka ng pray, hindi ka gumagawa ng action. Diba? Hindi ka gumagawa ng action. Kaya po, when the Lord is, is impressed in our heart, tayo po ngayon, magkakaroon po tayo nito pong, fundraising for our transformer. Amen. Ano po yan? Paano po yan? Paano po ang gagawin natin? Ayan po, we are looking for 120 people that will give 12,000 pesos in 12 months. Grabe. In other words, 1,000 a month. Kung compare doon sa dati, 3 months, 10,000, napakabigat doon, mahirap yun. Pero dito, we want everyone to be part of this, ito pong pagkukuha po natin ng transformer kasi pwede naman daw pong installment. Short term lang nga, hindi ko po alam, baka less than a year ang kailangan. But if we can gather together, kung merong 120 lang, kung sumobra, much better. Kung meron lang 120 na mga temple builder, may mga heart for the house of the Lord. Amen. Ano po mangyayari? Itong within this year po or early, kahit po mas maaga pa, kasi pwede nang kunin yun, baka next month o baka sa anniversary natin, may kabit na po yung transformer at nakikabit na rin po yung ating mga aircon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Amen. Kaya po yan po ang ating gagawin mamaya if you have a house, a heart for the house. Amen. If you have the heart for the house, meron po tayong pledge for mamaya, 1,000 a month. Amen. Siguro mababawasan muna ang aking Starbucks ng 2 beses sa isang linggo. Amen. Dahil I want to be part of this transformer, pagbili po ng ating transformer. Amen po ba yun? Amen. Kaya we pray, mamaya po if the Lord touches your heart on this matter, please do so and help us to build the house of the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Yan po yung unang heart ni David. Amen. At secondly, ano pa ba yung puso ni David? Ano doon po yung heart niya of humility. Amen. Ano doon po yung pusong mapagpakumbaba. Una, may puso siya sa tahanan ng Diyos. Pangalawa, ano doon po yung pusong mapagpakumbaba. Amen. Bakit po? Paano natin nalaman? Nirebuke siya ng Lord dito. Nireject siya. Sabi sa kanya, hindi ikaw ang magbibuild. Sabi, but it happened that night when he has a plan, when he has this glorious plan, extravagant plan for the Lord, ang word ng Lord ay dumating kay Prophet Nathan, sabi niya, go and tell my servant David, thus says the Lord, you shall not build me a house to dwell in. Hindi ikaw. Amen? Si Solomon yung anak, ang magawa ng templo ko. Amen? Siya po ang naghanda ng mga kailangan, siya nagamit, pero siya ang nakaisip. Amen po ba yun? Sino po dito yung nag-iisip ka na, na i-build ang house ng Lord? Amen? Grabe si David, si King David, At yung sabi sa kanya ng Lord, hindi ikaw ang gagawa ha, kasi masyadong madugo yung iyong kamay, marami kang war na nilabanan, you are not the one. Amen? Ang ganda ng plano niya. Tayo po ba kapag tayo ay nakaka-receive ng rejection, paano po ang ating response ng puso natin? Sino na po dito naka-receive ng rejection? Diba? Yung nanligaw ka, pambira, nagpabango ka pa naman, naligo ka pa naman. Diba? Nagdala ka pa ng bulaklak. Bago hanggang pintuan ka lang, hindi ka nakapasok. Amen po, no? Sabi sa'yo, no. Diba? Sabi sa'yo, wait. Diba? Kaya sabi sa'yo, I don't like you. Diba? Sakit, rejection. Amen po? Yun po ang naranasan ni David, na-reject po siya, hindi po siya ang pinapabuild. Ang ganda ng plano niya, pero ano po yung laman ng kanyang puso? Ano ang laman ng puso ni David? Tayo po ba, ano ang laman ng puso natin kapag tayo po ay nare-reject? Amen? Tayo po ba ay may tampo? Ayan, nagtatampo. Amen? Pag na-reject, nagtatampo. Sino po ang pag na-reject dito or na-rebuke, na-correct, nagtatampo? Nako, kapag ikaw po ay matampuhin, sayang, tinatapos mo yung storya mo sa Panginoon. Amen? Wala lang
next chapter pag nagtampo. Wala nang sequel, wala na pong series ang yung kapag nagtampo. Amen po, sayang. Kapag tayo po or baka naman tayo po ay merong puot. Nagdadala ka, hindi ka dinisenyo ng Lord para mag-carry ng puot, ng burden, ng sama ng loob. Amen? O galit, sama ng loob. Ito po ba ang ating nararanasan, laman ng ating puso kapag tayo po ay nare-reject. Amen? Or, kagaya po ni David, ano ang laman ng kanyang puso? Marunong pong magpakumbaba. Amen. Marunong magpakumbaba, ni-reject. Pambira, hindi ikaw ang gagawa. Ikaw ang nagplano. Diba? Ikaw ang nakaisip. Ikaw ang nag-prepare. Bago hindi ikaw ang binigyan ng credit. Hindi ikaw ang pinagawa. Amen po. Siyempre, minsan masakit yun. Pero sa David, ang puso ni David ay meron po siyang humility. Amen po? At hindi lang po na ito nangyari once sa kanya, nangyari din po in time of Nathan, yung siya po ay nangalunya. Yung siya ay nangalunya, yung siya po ay pumatay. Amen? Si David, tinatago niya yung kanyang kasalanan at one day, dumating po itong si Nathan, nirebuke siya ni Nathan. Ang sabi sa kanya ni Nathan, "You are the man. Ikaw ang nagkasala." Alam niyo po, nakakatakot yun. Bakit? King si David. Pwede niyang papugutan ng ulo si Nathan. Amen? Pwede niyang sabihin, anong sinasabi ito? You are a liar. Diba? Pwede niya pong sabihin na sinungaling, magsisinungaling siya ulit para takpan yung kanyang kasalanan at ipapugot yung ulo ni Nathan. Pero po hindi po yung sinabi ni Nathan sa kanya, amen, na ikaw yung tao na yun, ikaw ang gumawa ng mali. Anong po response ng heart ni David? Then David confessed to Nathan, "I have sinned against the Lord." May pusong mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya po ang true humility reveals in times of rebuke and correction. Hindi mo makikita na sabihin, ay, humble naman niya. Hindi po. Lalabas ang true humility, in times of rebuke and correction. Kapag tinatasahan ka na, ano bang ginagawa mo? Nagpapakumbaba? Or pag tinatasa, kumakasa? Pag tinatasa, kumakasa, or pag tinatasahan, nagpapakumbaba at nagpapaayos sa Diyos. Amen po. Are we still here? At ano ba ang ginagawa ng humility sa buhay natin? In James chapter 4 verse 6, sabi niya, God opposes the proud. Amen? Kung gusto mong maging kalaban ang Diyos, magpakayabang ka. Amen? Magmalaki ka. Kung gusto mong kalaban ng Diyos, kaya si David lagi siyang sinasamahan ng Diyos. Bakit? Because God opposes the proud but shows favor to the humble. Amen. Sino po ang gusto ng favor ng Diyos? Amen. Humility is the vessel of God's favor. Amen. Humility is a vessel of God's favor. Ito ang lalagyan ng pabor ng Diyos. Kung gusto mong manatili sa pabor ng Diyos, matuto kang magpakumbaba. Si David, he walks in the favor of God because he walks in humility. Amen? Ang mga mayayabang ayaw ng Diyos. Kahit tayo nga ayaw din natin ng mayabang. Amen po ba yun? Sino po dito gusto natin ng mayabang? Ayaw natin. Si Lord, ang binibigyan niya ng pabor, nag-show siya ng favor. Saan? Sa mga taong mapagpakumbaba. That's why David received a lot of favor from the Lord. Why? Because he has a heart of humility. Amen. Are we still here? Are we learning? Amen. Hallelujah. And thirdly, medyo bibilisan ko na po ng konti. Ano pa bang puso meron si David? Hindi lang po siya may heart for the Lord, for the house of the Lord. Hindi lang po siya mayroong humility at matindi po si David, matindi po ang kanyang honoring spirit. Huwag po kayo mag-alala, madaling tandaan, puro H po yan. Amen. No? Honoring spirit. Matindi po mag-honor si David. Bakit po? Ito po pala, pag sinabi pong honor, it means we give respect. We give high respect. We give high regard to someone. Amen. At si David, kitang-kita po sa kanya yun. The reason why, itutuloy ko po sa chapter 17, ito yung pinapagawa niya ng temple ang Lord. The reason why pala, na gusto niya pong ipatayo ang templo ng Diyos, because in his heart, ito yung gusto niya, and may your name be established and honored forever. Grabe si David. Kaya pala gusto niya maganda yung templo ng Diyos.
Kasi gusto niya, ma-stop. Kaya naman ng Diyos gawin yun. Amen po ba yun? Kaya naman ng Panginoon yun sa kanyang mga mighty works. Kaya niyang i-establish at ma-honor ang kanyang pangalan. But David, in his heart, the reason why he wants to build a temple, because he wants to honor the name of the Lord. Amen? Kaya gusto niya, and may your name be established and honored forever, so that everyone will say, the Lord of the heaven armies, the God of Israel, is Israel's God, and may the house of your servant David continue before you forever. Amen? Namumove ang heart ng Lord. Amen? When we honor Him, when we honor someone. Amen po ba yun? Ayan po ang puso niya. Amen? Kaya tinawag na man after God's own heart. Meron siyang pagmamahal sa Diyos. Amen? Alam niyo po ang honoring, siyempre pagmahal mo, ino-honor mo diba? Na-honor mo minsan pagmahal mo Alam po, kasi pag sinabing mahal po natin, hindi mo kailangang pilitin. Sino po dito ang mahal ang Lord? Ayan, di ba? Yung iba nagdadalawang isip na. Talawin ko po ulit. Sino po dito ang mahal ng Lord? Ayan, amen. Kapag mahal natin ang Panginoon, hindi mo kailangang pilitin. Bakit? Itutulak ka ng puso mo. Itutulak ka ng puso mo para gawin yung mga bagay na para sa Lord. Amen? Those who really love God, amen, itutulak ka ng puso mo. Kagaya si David, talagang mahal niya ang Panginoon. Kaya po yun po yung kanyang naiisip, yun yung kanyang mga plano na gawin. Amen po? Kaya a man, after God, na-move ang heart ng Lord. Amen? Ito po kay David. Amen? Kasi si David, alam niya ito alam niya po yung tinatawag na honoring. Amen? Narinig niya siguro to yung time ni Eli, dahil po, hindi niya na po inabutan yan, pero siguro baka nabasa niya, narinig niya kay Samuel yung time na yon, na kapag nag-honor pala tayo sa Diyos, anong ginagawa ng Diyos? I will honor those who honor me, and I will despise those who think lightly of me. Kaya po pala tayo pag nag-honor sa Diyos, namumove ang heart ng Lord. At ano ang response, natural response ng Diyos sa atin? Amen. If you honor God with your life, if you honor God in your family, in your work, in your business, in your finances, if you honor the Lord, anong gagawin ng Panginoon? I-honor niya rin. The natural response of God to those who honor Him is to honor also those people. Wow! At sabi niya, doon daw, those people who think lightly of me, yung bang parang wala kang pakialam sa Diyos. Ang pagsamba sa iyo ay optional palagi. Amen. Ang pagsamba sa iyo ay laging pinipilit. Kailangan ka palaging sunduin, kailangan ka palaging i-text, i-follow up. Sayang, we take lightly of God. Kaya si Lord, amen, ano po ang kanyang heart kay David? In-honor niya din si David. Amen. Kaya po, grabe po, the blessing will flow in the channel of honoring. Amen. The blessing will flow in the channel of honoring. Mayroong alulod Mayroong channel, mayroong daanan ng pagpapala ang Diyos sa binubuo sa atin. And one channel is through our honoring to God and honoring to people. Amen. Babalikan po natin si David. Hindi lang niya po inonor ang Diyos. Anong nangyari sa kanya? Amen. Si David po honors his father. At ano po yan, yung inonor niya yung kanyang tatay. Pag sinabing inonor niyo kanyang tatay, inutusan siya ng kanyang tatay. Sabi sa kanya, bumili ka, ihatid mo itong lunch ng iyong mga anak. Inonor ang tatay. Ano po nakayari niya? Nakita niya yung opportunity si Goliath ando doon. Amen? He killed Goliath at nakilala po siya sa Israel. Amen? At ano pa pong ginawa ni David? David honor his people. Amen? Sa Siklag, inonor niya, sabi sa kanya, yung mga tao niyang kasama, huwag na natin bigyan ng mga spoil, yung mga hindi sumama sa labanan. Sabi ni David, huwag kayong ganyan mga kapatid. Yung mga nagbantay, tsaka yung mga lumusob will have a same share. At hindi lang po yun, binigyan pa rin nila yung kanilang mga sa ibang lugar. Ano po, at David attract people in his leadership because of honoring. Amen po? I was still here? Amen. He knows to honor his people. Amen. At hindi lang po yan, ano pang ginawa ni King David? He honors King Saul. Ito ang mahirap. Bakit? Ang hirap ang i-honor ang hindi ka ino-honor. Ang hirap i-honor na ikaw ay pinapatay. Ang hirap i-honor ang ikaw ay sinasaktan. Tama po ba yun?
Di ba tayo, sa magulang pa lang, hirap na hirap tayo. Kailangan ko pa talagang i-honor ang nanay ko, ang tatay ko. Hindi naman siya ka-honor-honor, ka-horror-horror siya. Amen? Pero hindi sinabi ng Diyos, kung mabait lang sila, doon mo lang i-honor. Sinabi ng Diyos, honor your father and mother. Amen po ba yun? Si David, ginawa niya sa kanyang tatay, in-honor niya. Kasi alam ng Lord, alam niyo ba kung bakit ito nilagyan ng promise? Di ba ito lang yung promise na mayroon, ito po yung commandment na may promise, yung i-honor yung magulang. Alam niyo kung bakit may promise? Kasi nga mahirap gawin. Kailangan pang lagyan ng promise para sumunod ka. Wow. Amen? David honors the man who is killing him. Grabe, ang hirap. Ang hirap i-honor ang taong pinapatay ka. Ang hirap ang taong i-honor ang sinisiraan ka. Ang hirap i-honor ang tao na may nagawa sa'yo na hindi maganda. Amen po ba yun? But David chose to honor. Kaya move ang heart ng Lord eh. And eventually, David honors God, amen, by building his temple, by obeying the word of God. Amen. Marunong mag-honor si David. Amen. Grabe si David, honor niya ang Panginoon. At ano pong ginawa ng Lord sa kanya? He established his kingship. Sabi sa kanya, your descendants will be the king forever. Amen. Sino po yung descendants niya? Si Lord Jesus Christ. Doon po nanggaling sa kanya. Hindi lang si Solomon. Amen. Kaya ito po pala yung puso ng isang tao na namumove ang heart ng Lord. May heart for the house. May humility. Amen. Ano pa po? Meron pong honoring spirit. Amen. Mayroong honoring spirit. Hallelujah. And lastly, I will end with this. Ano pa bang puso meron si David? Hindi lang siya may tatlo na yun. Ano po? Si David po, grabe, meron po siyang hunger for God. Hunger for God. Ibig sabihin, meron siyang intimacy kay Lord. Gusto niya laging nakatabi kay Lord. Amen. Yung siya ay nahihirapan, ano po yung siya ay hinahanting, hinahanap, yung siya ay nasa labanan, hindi niya alam ang gagawin, ang hahanapin ko ang Diyos. Yung siya ay nireject, ano po siya ay hindi ikaw ang gagawa ng templo ng Diyos. Sabi sa kanya, ang iyong anak, pambira, anong ginawa ni David? Ito po yan. Then King David went in and sat before the Lord and prayed. Grabe, nananalangin pa rin, no? When he is on the top of his kingship, anong ginagawa ni King David? Nananalangin, nag-worship, nagsusulat ng kanta para sa Diyos. Hindi niya pinabayaan ang intimacy niya. Amen. Hindi niya pinabayaan yung time niya sa Panginoon. Intimacy is priority to David. Amen. Alam niyo po, I would like you to listen to this. Napakahalaga po to. I've seen this a lot in the people, and I've seen this also in the Bible. Amen. Promotion without intimacy will become a curse in your life. Pinromote, hindi na nakita sa church. Pinromote si King Saul, naging hari. Ano nangyari kay King Saul? Nagkaroon ng pride. Nawala ng intimacy, walang time na sa Panginoong Diyos. Ano po ang nangyari sa kanya? Naging sumpa yung promotion. Amen. A blessing without intimacy will become curse in your life. Kaya kapag binibless ka ng Lord, lalo kang magsumiksik kay Lord. Amen po ba yun? Binibless ka ng Panginoon, lalayo ka sa Diyos, wala na akong time, busy na ako eh. What? Diba? What? Pinagpala ka ng Panginoon bago nawalan ka ng time sa Panginoon. What? Si David hindi ganun. Amen. Yung siya ay bines ng Lord, anong ginagawa? Nananalangin. Nananalangin pa rin. Umuupo sa paanan ng Diyos. Lord, thank you. Thank you for the bless. Ito yung after siyang sinabihan na I will establish your throne. I will build your house. Babasahin niyo po yung mga naunang verse dyan. Amen. Ang daming ginawang sinabing maganda sa kanya ng Lord. Ang daming pinangako maganda sa kanya ng Panginoon. He is in the top of siguro po ng kanyang career ng kingship. Anong ginagawa ng hari na ito? Nananalangin. Amen. Ito hari ang iniisip, ang pinapangunahan buong Israel, pero may time sa Diyos. Ikaw, trabaho mo lang ang pinagkakabisihan mo, wala kang time sa Diyos. Baka negosyo mo lang ang pinagkakaabalahan mo, wala kang time sa Diyos. But David, the king of Israel, anong ginagawa? May hunger for God.
may intimacy sa Panginoon. Amen? Kahit po sa ating paglilingkod. Amen? Intimacy before ministry. Lagi na po nating naririnig. Amen? Mag-intimacy ka muna kay Lord. Because lack of intimacy is a destroyer of a ministry. Lack of intimacy will destroy your ministry. Yan ang magdi-destroy ng ministry po natin. Amen? Kaya intimacy means God is our priority. Si David, kaya na-move niya ang heart ng Lord. Pag pinagpapala na siya, nagsusumiksik sa Diyos eh. Nagsusumiksik pa rin sa Panginoon. Lord, ikaw ang kailangan ko, ikaw ang buhay ko. Amen? Ikaw ang lakalakasan ko. Amen? Hindi po siya nagmalaki, hindi niya sinabi na wala akong time sa iyo, Lord. Ang dami ko ng blessing eh. Ang dami kong trabaho, ang dami kong negosyo. Limpak-limpak, Lord eh. Hindi po eh. Amen? Ang kanyang ginagawa pa rin, umuupo sa paanan ng Diyos para manalangin, para sumamba. And He moved the heart of God. Amen? Kaya po ngayon, amen, alam niyo po last week, ito pong week na ito, na medyo nalulungkot po ako kasi may mga tao na may mga workers, may mga bumaba sa ministry before, and they are coming back. Yun naman po ang maganda, bumabalik. At meron naman during our mentoring, bihira, naririnig ko, hindi lang po isang tao, 2 tao, 3 tao, I heard the problem in intimacy with the Lord this week only. This week only. Amen. I heard a lot of workers, of leaders, they have problem in serving the Lord because of lack of intimacy. Nawawala, hindi pinapriority ang presensya muna ng Diyos bago maglingkod. Kaya napapagod, kaya nangihina. Amen. Kaya po if we want to move the heart of God, amen, we need to have intimacy with the Lord. Hunger for God. Amen. May natutunan po tayo ngayon po umagang ito. Amen. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Can we all stand up today? Hallelujah. Ngayon pong umagang ito, when was the last time you moved the heart of God? Yung alam mo sa sarili mo na na-move mo ang heart ng Panginoong Diyos. Ba yung naramdaman mo talaga, Lord, alam ko na-move ko yung heart mo, na-touch ko yung heart mo eh. Amen. Just like David, when was the last time you humble yourself before the Lord? Or when was the last time you have the heart for the house of God? Or when was the last time you honor God with your life, honor God with what you have? Okay lang po yung huling pagkakataon na nagkaroon tayo ng hunger for the Lord. Yung talagang malalim na pagka-uhaw sa Panginoong Diyos. Siguro po kung hindi na po natin alam, it is the time right now that we will come to the Lord. Lord, I want to move your heart, O Lord God. I want to move your heart, O Lord God. Pwede po tayong lumapit sa Panginoon ngayon. Pwede po tayong kausapin ang Diyos ngayon. Alam po, with our life, our situation right now. Can we lift up our hands to the Lord? I'd like to pray for you today. Hallelujah. Lord, here are your people, Panginoon. Lord, gusto namin, kagaya ng puso ni David, Panginoon, mamove namin yung heart mo, Panginoon. Lord, baka nawawala na po yung humility. Puro kayabangan na ang aming buhay, ang lumalabas sa bibig namin. Or nawawala yung honoring, Panginoon Diyos. We take you lightly in our life, O Lord God. Or maybe some of us here, we don't have a hunger for you, O Lord God. Tuwing linggo lang kami nakakaranas ng presensya mo, Panginoon. But in our house, wala, Panginoong Diyos. And today, Lord, we want to move your heart once again, O Lord God. And Panginoon, kausapin mo kami, Panginoon, rebuke us, O Lord God. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, today, remind us. Oh, thank you for the reminders of God. Hallelujah. And Jesus, my precious Lord, down on the earth, Lord, heavens above, that I have found, Yes, God. a more beautiful. You are my treasure, my great reward, and I just want to hold your heart. It's all I want to do. I just
on you, no matter how much the cost. I'm freely giving all to you. Can we sing this song for the Lord? All to you. And Jesus, Jesus, my offering, all my ambitions, my hopes, my dreams. And here's my life, Lord, a sacrifice. Oh, yes, God. Oh, just to bless you. And I just want to move your heart. It's all I want to do. And I just want to stand it all. And pour my love on you, no matter how much the cost. I'm freely give it all to you. All to you. And I just want to move your heart and get caught in your gaze. But in your presence, God, it's where I want to stay. Oh, just to dwell in your house. Spend my hours and my days for you. Oh, you. Is it a life laid down? And here I give my vows. Is it a song I sing? It's every melody. Just tell me what moves you. Yes, God. Tell us today, God. Speak to your people, Panginoon, what moves you. Oh, The fragrance. Then I pour my all out. Is it a life laid down? And here I give my vows. Is it a song I sing? Is every melody? Just tell me what moves you. Oh, tell me what moves you. Is it a fragrance? yes, God. I pour my oil out. Or is it a life laid down? And here I give my vows. Is it a song I sing? And is every melody? Just tell me what moves you. Just tell me what moves you. Is it a fragrance? Oh, And I'll pour yes, my God. oil out. Yes, Is Lord. it a life laid down? And here I give my vow. Is it a song I sing? And is every melody? Oh, hallelujah. Just tell me what moves Yes, God. you. Yes, God. We want to move your Just heart. tell me what moves you. Is it a fragrance? Then I'll pour my oil out. Or is it a life laid down? And here I give my vows. Is it a song I sing? Is every melody? Just tell me what moves you. Oh, Just tell me what moves you. Is it a fragrance? oh, yes, God. And I'll pour my oil out. Lord, we want to move Is your it heart, a Lord. life laid Panginoon, ano ang down? gusto mong gawin namin ngayong umagang ito, Panginoon? Reveal to us. Speak to us, Lord God. If you want us to surrender something to you, someone to you, let it be. Oh, Panginoon, yung pride. Panginoon, Lord. Let it be, Lord God. Is it a fragrance? Oh, Then I pour my oil out. Is it a life laid down? And here I give my vows. Is it a song I sing? And every melody
Just tell me what moves you. Just tell me what moves you. I just wanna move your heart. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much that costs. I really give it all to you, all to you. I just wanna move your heart, get caught within your gaze, right here in your presence, God. It's where I wanna stay, just living in your house. Spend my hours and my days on you, oh, to you. We see the praying grounds, and I pour my all out. We see the light rain down, and here I give my vow. Is it a song I sing? Oh, every melody. Just tell me what moves you. Just tell me what moves you. Oh, is it a fragrance? And I'll pour my oil out. Is it a light rain down? Then here I give my vows. Is it a song I sing? If every melody, just tell me what moves you. Just tell me what moves you. Is it a fragrance? And I'll pour my oil out. This is a light laid down, and here I give my vows. Is it a song I sing? And if every melody, just tell me what moves you. Just tell me what moves you. Is it a fragrance? Pour my oil out. Is it a light laid down? Here I give my vows. Is it a song I sing? If there's a melody, just tell me what moves you. Just tell me what moves you. Hallelujah. Panginoon, Ikaw ang nakakaalam ng buhay namin. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon, na dinidil mo sa amin kung ano yung mamumove yung heart mo ngayong umagang ito. You know our life, and you are speaking to us right now, God. This is our moment, this is our time, Panginoon, na mamove naman namin yung puso mo. Panginoong Diyos, kaya Lord, ngayong umagang ito, I don't know what you are dealing to your people, Lord God. Parang iba sa amin, Panginoon, you want us to surrender our life wholly to you. You want us to surrender our wrong relationship to you, Panginoon. Ang iba sa amin, baka yung pride namin na nakakasira na ng relasyon, nakausap mo, i-offer mo na sa akin yan. Magpakumbaba ka naman. Okay pa sa amin, Panginoon, baka hindi na kami marunong mag-honor. We cannot submit anymore, O Lord God. Or we are not obeying you anymore, or people around us in authority, O Lord God. Okay pa sa amin, Panginoong Diyos, Lord, we are lack of intimacy. Galaw kami ng galaw, serve kami ng serve, pero Panginoon, yung intimate time namin sa'yo, napabayaan na namin. Maybe God is calling us right now, anak, move my heart. Move my heart. You know what I'm telling you right now. You know I'm speaking to you right now. Or it can be a house for the Lord. Heart for the house. Maybe the Lord's telling you, anak, give to this church for transformer o anong kailangan ng simbahan. I don't know what is God telling to you right now. But Lord, today let your people move your heart this morning. Let this church move your heart this morning, Panginoong Diyos. Speak to us, Panginoon. Ano ang gusto mong ipagawa sa amin, Lord?
Kaya salamat po, Panginoon, for this wonderful morning. Thank you for your presence. We thank you for your word, O Lord God. We thank you for your goodness, Panginoon. Oh, hallelujah. In the name of Jesus we pray. Amen and amen.